Noong 2015, panahon pala ng kampanya, hindi ko talaga kilala si President Duterte. Ano bang mali ko dyan? Taga-Caloocan ako eh. Ano bang alam ko doon sa Davao? Meron akong kainuman na kumpare ko. Tuwing magiinuman kami, ang palagi niyang topic, si Duterte. Galit na galit siya kay Duterte. Minumura niya si Duterte. Lahat na lang minumura niya. Ang tanong ko sa kanya, pare, bakit galit ka kay Duterte? Ano ba masamang ginawa niya sa'yo? Hindi niya ako masagot ng direkta. Pero ang totoo nun, gusto ko siyang kumprontahin na kaya ka siguro galit kay Duterte kasi may dalawa kang drug addict na anak eh. Lumipas ang mga araw, patuloy yung kampanya na di President Duterte hanggang sa nanalo si President Duterte na bilang Pangulo ng Bansa. Lalo siyang nagalit. Sobrang galit niya talaga. Galit na galit siya sa Pangulo kasi yung mga anak niya nagsiuwi na ng probinsya, mga nagtago na, mga natakot na. Hanggang sa lumipas na mga araw, siguro mga 2016 o 2017, yung bahay niya, pinasok ng mga adik. Niransak yung mga gamit niya, pinagkukuha lahat ng mga cellphone nila, mga gadgets, gamit. Buti nga hindi sila pinatay ng mga adik eh. Galit na galit siya nun. Sobrang galit niya nun. Sabi niya, putang, basta ganun. Galit na galit siya rin sa mga adik. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nababalitaan niya yung mga adik na pumasok sa bahay niya. Patuloy pa rin. Namamaril sa kanto, nambabastos ng mga babae, nananaksak, kung ano-anong katarantaduhan hanggang nabalitaan na lang niya, namatay na yung adik na pumasok sa bahay niya. Alam niyo kung ano sabi niya? Salamat na lang si Duterte naging presidente. Kita mo kagaguhan, di ba? Pag hindi pabor sa kanila, kita nyo, ito yung mga mindset. Pag hindi pabor sa kanila, kontra sila. Pero nung pumabor na sa kanila yung tadhana, tuwan-tuwa sila. Alam nyo yung nangyari sa dalawa niyang anak? Nagbago. Nakarating ng ibang bansa, naging OFW. Ngayon, supporters na sila ni President Duterte. Yan, di ba?